Palagi nga palang may nagme-message sa akin, kailan ka ba babalik ng hibasanan? Kailan ka ba mag-a-upload ng vlog? Huwag niyo akong inuutusan o hala na ito na. So yun na nga guys, for today's video ay mahibas nga na naman pala ngayon at papunta na naman tayo sa hibasanan. May dala nga pala akong cup noodles pero kape ang laman yan. Ganyan ang mga baso sa bahay. Mabilis nga pala ngayon ang high tide kaya naman nagmamadali na nga ako at nagdala na lang ako ng kape. Nadaanan ko nga pala yung kubo dito ni Unichan. Wala lang, share ko lang. Parang kulungan man ng kalapati ari. Ay ba, sure yan. Maliit lang kasi yung ginawa niya. Ang gagawin talaga sana niya ay upuan lang tapos lalagyan ng bubong. Para baga may napag-voice overan siya. Kaya maliit lang yung ginawa niya. Ay ginanahan gumawa. Diningdingan na, ginawa ng kubo. Nga pala ang bala kong panguhain ngayon sa hibasanan ay kibot. Kaso nga lang ay alanganin tayo makakuha ng kibot o yung bagang si anemone. Maliit lang kasi ang hibas ngayon. O hindi baga ganun kalawak yun na hibasan. Ay yung pinapanguhaan kasi namin ng kibot ay malalim na parte. Nga pala may nakita ako ditong timba at lalapitan ko nga titingnan ko kung pwede pa. Kukunin ko maigi rin itong lagayan ng mga kinasun. Kaso ayun basag na pala. Medyo madilim nga pala pagkaka-video ko at gawa ng makulimlim. At gaya nga ng dati ako lang ang tao din sa hibasanan at ang kasama ko nga lang pala ngayon ay si Brownie. May nakita nga pala akong nakaguhit din sa buhangin at nung sundan ko nga ito pala yung laman niya. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag namin dito pero alam ko yan ay kinakain. Nakontak nga pala ulit tayo ng GMA dahil dyan. Kaso nga lang ay hindi ako sumang-ayon kasi nga ay kakalipas lang ng bagyo nung kinontak nila ako. Wala lang, share ko lang. Nakakatuwa lang dahil lagi tayong kinokontak ng GMA na para bang close na kami. Charis. Sa totoo lang 5 na yung pag-contact sa atin ng GMA na natanggihan natin kasi nga ay wrong timing lagi silang kumontak. Kasi yung gusto nilang i-feature minsan na hindi season o kaya naman ay madalang kaya hindi lagi natutuloy. Iba't ibang segment nga pala yun kasama na doon ang pinasarap. Sayang, excited pa naman sila tita na makita si Cara David. Sana next time ay kontakin ulit tayo at pag-extrahin tayo sa Encantadia. Kahit ako na lang ang gumanap na imaw. So ayun na nga, mabalik tayo at kung saan-saan na naman napupunta ang usapan. Kanina pa nga pala ako nakakita ng mga saang pero walang mga laman. Ano ba yan? 5 piraso na nga pala itong nakikita ko pero walang laman. Nasaan ang mga laman nito? Yanong lalayas. Kakaumpisa ko pa nga lang pala manghibasan pero tumataib na agad. O nag-high tide na baga. Madali nga palang malalaman kapag nag-high tide na kahit hindi pa masyadong gumagalaw ang tubig. Basta may mga nakalutang baga na parang mga alikabok sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin nun tumataas na ang tubig. At ayan, nakakita na nga pala ako ng kibot o si anemone. Kaso lang parang iba man ito kaya hindi ko kinuha. At saka masyado pang maliit. Dini nga pala ako naghahanap sa may parting malalim at gawa ng nabanggit ko nga diba kanina, nasa may parting malalim sila. Hindi kasi sila napwesto sa may nakakatihan. At ayan, may nakita ulit akong saang. Siguro naman ay may laman na ito. At ayan, mukhang may laman nga siya. At may nakita na nga pala akong kibot nakadikit din sa may bato. Ang mga kibot nga pala o si anemone ay kadalasan nakadikit yan sa mga bato o di kaya ay nakabaon sila sa buhangin. Kaya dapat talaga may pangkawit ka kapag mangunguha ka ng ganito. O di kaya ay pambungkal sa kanila. Nga pala merong klase nito na hindi kinakain. At saka may klase rin nito na makati. Medyo mahirap nga lang talaga sila kunin lalo na kapag nakadikit sila sa bato. Hindi tulad kapag nasa buhangin laang sila. Ganun rin nga pala ang itsura niya. Dumidikit nga pala ito sa kamay pero hindi naman siya makati. Madala nga pala ngayon ang kibot kasi hindi dito yung pinapanguhaan ko talaga. Malalim kasi dun sa pwesto na pinapanguhaan ko. Kasi nga hindi ganun kalawak ang hibas tapos tumataib na agad. Pero Jais, kung hindi tayo makakuha ng kibot kahit anong laman dagat na lang na pwedeng ulamin. Ang ganda nga pala ng panahon ngayon at kalmang-kalma at yanong linaw ng tubig. Kitang-kita mo talaga na masaya na siya sa iba. Lakaoy. Nga pala may nakita ako ditong tagutungan pero hindi nga ito yung kinakain namin. Yung kinakain kasi namin ay mahahaba ang tinik. Medyo nakakabagot nga pala ngayong manghibasan at gawa ng wala akong masyadong makitang lamang dagat. Kaya na may naisipan ko nga na mag-TikTok na lamang. DJ, the best. Gibon. Diba? Akala mo naman talaga talented siya. Napag-isip ko nga na yung ganitong talento ay dapat inasarili na laang. Kaya na may bumalik na nga ako sa panghihibasan. At ayan, may nakita nga ako ditong parang disabled na gutos. Putol-putol yung kanyang gulamot. Para bang nanghihina na siya at andali ko lang siya nahuli. Mahirap talaga mabuhay kapag may kapansanan. Kaya uulamin ko na laang siya para matapos na ang paghihirap niya. Tapos may nakita nga pala ako mga nakadikit din sa bato na para silang bulaklak. Lagi nga pala ako nakakita ng ganyan at gusto ko lang i-share sa inyo. At syempre hindi ko nga pala dinampot yan at baka ay makati. Tapos yun na nga, may nakita nga pala akong mulog na tagutungan. Alam naman niyang hindi siya makakahinga sa kati. Dito pa tumambay sa katihan. Talaga naman. Tapos ito pang isa ay yan ang ganda ng hilata din sa buhanginan ay hindi tuloy siya nakahinga at namatay. Medyo lumakas na nga pala yung hangin kaya may hirapan ako maghanap ng kibot at makiraw na ang tubig. Kaya na may nanguha na nga lang ako nitong mga kinasun o yung mga susubag. Ang ganda rin nga palang suso, ang tawag namin dito ay taktakin. Masarap itong gataan no kahit luyahan lang. Sobrang init na nga pala at yan ang sakit sa balat kaya nagtakip na ako ng aking muka. At ayan, may nakita nga pala ako ditong dumi ng balatan. Para nga pala mahanap sila, susundan mo lang yung dumi. Tapos gamit itong pangkawit, susundutin mo lang yung mga butas ng bato. Kasi dun sila mga nakasiksik. Kapag may nakawit kang parang goma, yun na yun. Ang mga balatan nga pala hindi mo sila pwedeng purasahin ng pagkawit kasi sila ay nalulusaw. Kapag alam mong balatan naman na talaga yung nakawit mo, ay damputin mo na lang para hindi sila malusaw. So bali ito nga pala nakita kong balatan. Ito yung klase ng balatan na kung tawagin din sa amin ay hanginang puti. Sa mga bago lang nakapanood ng video ko, yung mga ganito nga pala hindi namin kinukuha para ulamin kundi para ibenta. Tapos yun na nga, may nakita nga pala ulit akong gutos. Kung titingnan nyo para siyang bato lang pero gutos yan. Medyo nakakatakot yung itsura niya Medyo nakakatakot siyang damputin pero hindi naman natin mahuhuli yan kapag ating nanlaang natin. Kapag manguhuli ka
nga pala lang ganito dapat sa ulo mo hahawakan. Kasi kapag sa galamay, mapuputol. Tapos iwasan mo lang na mapadikit sa kamay mo yung bibig niya. Kasi makakagat ka niyan. Yung mga galamay naman yan, hindi masakit makadikit. Yung iba nga pala nanguhuli ng ganito ay kinakagat nila para daw hindi na makatakas. Kasi kapag nilagay mo lang yan sa timba, maya-maya ay wala na yan at iniwan ka na rin niya. Teka lang, bakit parang double meaning? Pero sa akin ay inapit-pit ko na lang at yanong lansa niyaan. Medyo mataas na nga pala yung tubig at yanong init na rin, kaya naman ay pauwi na nga ako. Kukunti pa nga lang pala yung mga nakuha kong pang ulam pero pwede na yan. Sobrang init na kasi. Pero parang ayaw pa nga akong pauwiin at biglang kumulimlim at umulan. At kahit nga sobrang kiraw na ng tubig, abay ayos at nakikita ko pa rin ng mga kinason. Pauwi na nga pala sana ako pero may mga nakikita nga ako mga nakabalay na kalantigas. Kaya naman maya-maya na lang ako uuwi kahit hindi pa ako nag-aalmusal. Manguhuli muna ako ng kalantigas. Kapag nga pala ako nandini sa dagat, hindi ako masyado nakakaramdam ng gutom. Gawa ng aliw na aliw talaga ako sa panguhuli ng mga lamang dagat. Pero ngayon ngay mahina na ako sa initan, hindi na ako makatagal. Hindi nga tulad noon mga alauna, alas 2 ako'y nagla-live pa noon sa TikTok din sa Hibasanan. Almost 2 hours ako nagla-live noon tapos kumikita lang ako ng 50 pesos o di kaya ay 100 sa mga gift. May mga nagsasabi sa akin, bakit kasi umaasa ka dyan sa pagbablog na yan? Bakit hindi ka magtrabaho? Palagi ko naririnig sa kanila, hindi ka naman kikita dyan. Wala naman silbi ang ginagawa mong yan. Wala naman yung pakinabang. Tapos kinukumpara pa ako sa iba na ay wala kang panama sa vlogger na yon. Magaling yon, maganda yon. Pakalmanin sila, ay dito ako masaya. Pero nakakagulat kasi ngayon sumusuporta na sila sa akin. Tapos nagapa-picture pa. Di wow. May mga ganun nga talagang tao, kahit wala kang ginagawa sa kanilang masama, mainit ang ulo sa iyo. Tapos kapag pinatulan mo, ikaw pa yung masama, mga siraulo. Kaya mas maganda gawin na lang talaga natin kung ano yung magpapasaya sa atin. As long as wala ka namang ginagawang masama ay. Pero minsan i-post din natin para engagement, para naman pagkakitaan natin sila. Nga pala ang oras ngayon ay mag-aalas 12 na at ako nga ginaganahan pa sa panguhuli ng kalantigas. Marami nga pala mga kalantigas dito, mga nakabalay lang sa buhangin. May mga nagtatanong nga pala sa akin paano ko daw nalalaman kung saan nakaharap yung crab. Kasi hindi daw ako nasisipit at alam ko daw kung saan nakaharap yung sipit. Ayan na nga at muntik nang masipit. Kita po sa buhangin yung mata nila at saka yung bang anong tawag dun ay. Okay, sirit na. Basta yung ganito, kita yan sa buhangin. Ito nasa gilid ng mata niya. Kaya malalaman mo kung saan siya nakaharap. So yun na nga, dahil may ibang tao na dumating din sa Hibasanan, kaya na may pauwi na ako. Hindi naman sa pagiging praning pero parang ganun na nga. Takot kasi ako kapag may ibang tao napunta din sa Hibasanan. Lalo pa at mga lalaki yun. Baka kasi bigla akong pagtripan. Dumaan nga pala muna ako din sa Kubo sa Palaisdaan at magbabahog muna ako ng bangus bago ako umuwi. Wala kasi yung nagbabantay na si Unichan at busy sa kanyang bebe. Nasa galaan. Akala mo naman talaga hindi maghihiwalay. Nga pala may mga nagtatanong sa akin kamusta na daw yung alaga kong si Gapo. Na-harvest na po namin. Ang mga alaga ko na po ngayon ay bangus, sugpo at saka alimango. Hindi kasi maganda ang pwesto ng fish pan ko para mag-alaga ng mga sigapo. Kaya pinalitan ko na. Subali ito na nga pala yung mga nakuha kong pang-ulam. Ginabi na nga pala yan dyan sa timba. Hindi ko na naalis. Pagkarating ko sa bahay, kumain ako tapos nagpahinga. Tapos nakalimutan ko na yung mga pinanguha kong pang-ulam sa timba. Ganda rin talaga kapag tumatanda na. Makakalimutin na. At ayan, nalusaw na nga pala yung nakuha kong balatan. Sa nagtatanong ko ano daw ba itsura ng balatan kapag nalusaw, ayan, ganyan po sila. Kapag mangunguha ka ng ganito, dapat ang laman ng timba mo ay balatan lang. Sensitive kasi sila. Wala lang kasi akong ibang lagayan kanina kaya sinama ko na dito. So bali ito nga lang pala yung mga nakuha kong kalantigas. Tapos isang kibot lang ang nakuha ko at 2 gutos. At ayan nga, kinabukasan ko na siya lulutuin. Tinamad na kasi ako magluto kagabi at gawa ng parang ako'y napapaguran sa panghihibasan. Binabalda ko nga pala muna yung mga gutos para malambot. Para baga hindi matigas, dapat siguro baldahin din ako para malambot ang katawan ko kapag nasayaw. Ito nga lang pala yung mga nakuha kong shell. Pagsasama-samahin ko na nga lang pala ang luto para isang lutuan na lang at hindi hasol. Nilaga ko nga pala muna yung gutos bago ko gayatin, tapos yung mga shell ay nilaga ko na rin para makuha yung mga laman at pagsasama-samahin ko na laang. Ang luto nga pala na gagawin ko dito ay hindi ko rin alam, basta luto. Lutong way klaro. Hindi nga pala ako nasisiyahan kapag walang anghang ang pagkain, kaya naman kumuha nga ako ng sili din sa aking pananim. Siling pangsigang nga pala ito at yung siling labuyo na tanim ko ay wala ng bunga. Maliliit pa nga lang pala pero pwede na yan. Matagal kasi ako nawala din sa bahay kaya ang mga pananim ko ay ayan, mga bansot na. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Joan Narumoto James, Lorly Bautista, Cedric Kagang, Romel Monte Alegre, Renny Ibanez, Manilyn Bitillo, Melvin Miranda, Hanilyn Camino, Ellie Bandabia, Dian Stevie, at kay Butch Kasumpang. Nga pala ang bala ko sana luto dito ay gagataan, kaso bigla ko naalala wala nga pala kaming nyugan. Tapos malayo din kami sa bayan. Kaya ganyang luto na laang. Nilagyan ko nga pala ng tomato paste dahil gusto ko. Tapos ayan, at hinaluhalungkat ko laang. Tapos pinakuluan ng kaunti at hinalungkat ulit. At ayan, luto na. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye.